Good morning, good morning, good morning. Isa na naman po mapagpalang umagang hatid sa inyo ng Your Dose of Motivation. Giving you tips on how to stay motivated in your day-to-day activities. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Matanong ko nga lang po kayo, ano po ang dahilan kung bakit kayo sumasali sa isang kumpanya? Lalo na kung ang kumpanya ay sikat. Siguro po, kaya kayo sumasali. Isa sa mga dahilan ay magandang sahod, magandang career path, magandang development, maganda ang perks and benefits. Siguro po, isa yun sa mga dahilan po ninyo. Ano po? Or, bakit po ba kayo nag-aasawa? Alam nyo po ba ang reason behind? Marami po tayong mga kailangang i-consider, no? In order for us to join, no? A company or to get married or to have a relationship. Pero isa lang po ang tinutukoy natin kung bakit tayo sumasali dito sa mga kumpanya, organizations, especially sa network marketing. Marami ang nahuhumaling dito sa network marketing kasi po meron silang mga reason. Ang problema lang, hindi lang po nila alam ang reason kung bakit. Kaya naman po yung iba, naglilipatan ng trabaho, naglilipatan ng ibang networking business. At ang mahirap, kung ikaw ay nag-asawa, nasisira yung relasyon nyo because of, I would say, not so clear reasons. Pero, ang bagay po, para malaman po natin na tayo ay kailangang magpatuloy-tuloy, no? Or manatili dun sa sinasalihan natin, simply because of two words. One is faith and the other is faithfulness. And this kind of faith will actually lead you to faithfulness. Pero ang faith na tinutukoy natin dito ay nakaakibat sa isang layunin, sa isang agenda, or sa isang purpose. Kaya po tayo nagkakaroon ng faith dahil po sa isang layunin. Bakit ka nga ba sasali doon sa organization na yon? Kung magandang layunin, mapapasali ka. And then you put your faith in that group or that organization. And then, once you are already there, since alam mo yung layunin, nagiging faithful ka sa grupong sinalihan mo. At pareho din yon sa company. If you know the purpose, the agenda of the company, kung alam po niyo yung layunin ng company, then mapapasali ka. Not because of salary, not because of career path, not because of perks and benefits, but because of the purpose and the direction, the layunin, yung layunin ng company, the agenda of the company. Ganon din po sa pag-aasawa. Kaya mo siya pakakasalan kasi yung purpose niya, yung agenda niya, yung layunin niya, bakit gusto niyang magpakasal sa iyo. At kung maganda ang layunin niya, maganda yung agenda niya, maganda yung purpose niya, then saka mo sasabihin na, sige, magpapakasal ako sa iyo because I have faith in you and I will be faithful. Kasi you already know kung ano yung layunin, kung ano yung agenda and the purpose why you are getting married. And my friends, kapag nalaman mo yung agenda na yon, definitely, sure yan, magtatagal ang inyong marriage. Ganon din po kay God. You know, God, in everything that He has done, meron po yung layunin, meron po yung agenda, meron po yung purpose. Bakit po meron tayong mga bituin, bakit meron tayong mga bundok, magagandang halaman, everything. Why we have so many things here in this earth and also in our lives. Because God has purpose. May layunin ng Diyos. May agenda ng Diyos. At mahalaga na malaman natin yung agenda na yon. Kasi kapag nalaman natin yung agenda na yon, then that's the time we will have that faith and then we will be faithful. Kasi kapag nalaman mo yung agenda na yan, sigurado, mananampalataya ka at magiging tapat ka sa Diyos. Pero paano nga ba malaman ang purpose, ang layunin or the agenda? Let me share to you some tips on how you can learn the purpose, the agenda, ang layunin ng Panginoon. Number 1, feed yourself with the Word of God.
Mahalaga po yun. Kailangan magbasa po tayo ng Biblia. Kasi hindi naman po natin malalaman kung anong layunin ng Diyos kung hindi po natin babasahin ang Biblia. One of the things or one of the agenda or the purpose of God is to love people, no? Kailangan nating ibigin ang tao. So paano paraan? Marami pong paraan. Pwedeng magbigay, no? Pwedeng maging mabuti. Marami po. Kaya importante na mabasa natin ang salita ng Diyos in order for us to know the real purpose, the agenda, or the direction of God. And so, number 1, para malaman natin ang layunin, feed yourself with the Word of God. Number 2, since you're already feeding yourself with the Word of God, allow yourself to be transformed through obedience. Siyempre, hindi naman din maganda na binabasa mo lang ang salita ng Diyos. Maganda na isa pamuhay mo rin ito through obedience, no? Nagkakaroon ka ng pagbabago dahil sa pagsunod, no? Kasi kung hindi mo naman gagawin yun, wala naman ding mangyayari, wala naman ding mababago. Kaya importante po na hindi lang natin binasa, hindi lang tayo nag-feed, pati inalaw natin yung sarili natin na matransform through obedience. And then dahil inalaw mo yung sarili mong mag-transform through obedience, then number 3, there will be an indication of blessing. Alam niyo, ang blessing hindi naman lang pera, hindi lang naman financial blessing. It is a holistic blessing. Pwedeng sa health, pwedeng relational, pwedeng spiritual, pwedeng emotional, pwedeng financial. Lahat ng aspeto. Yan po ay binibless ni Lord. Hindi lang pera, no? Kaya sabihin mo, pag wala kang pera, ay hindi yan binbless ni Lord. Hindi natin masasabi yun. Paano kung siya ay malusog? Paano kung siya ay buhay? Paano kung siya ay spiritual na matatag? Paano kung siya ay may magandang relasyon at emotion? Di blessed din siya. And so, when we feed ourselves with the Word of God, we allow ourselves to be transformed through obedience, then there will be an indication of blessing. Ngayon, kapag nakita mo na may blessing ka na, then you will trust God. That is number 4 tip. No, kasi pagka na-trust mo ang Panginoon dahil binibigyan ka niya ng blessing, lalo mo siya mapagkakatiwalaan. Di ba? Kapag ikaw ay binibless ng kumpanya, lalo mong pinagtitiwalaan ng kumpanya mo, di ba? Or kung ikaw ay binibless ng iyong asawa, di lalo mo siyang, lalo kang nagtitiwala sa iyong asawa, di ba? The more you are blessed, the more you are trusting. And so, when there's an indication of blessing, trust God. Trust God that He will bless you more. And then, ang panglimang tip, dahil ikaw ay nagtiwala sa Diyos, your life will now give honor to God. Yung buhay mo, magsisilbihan na isang papuri, no, sa Panginoon. Your life will now be a life of honor that is pleasing to God. It will be an honor for God, yung buhay mo. Kaya, importante, no, na kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, you allow yourself to be transformed through obedience of the Word, there will be an indication of blessing. Then, you can now trust God because nakikita mo yung pagbabago sa sarili mo. And then, you will bring honor to God by the way you live. So, yun po ang mga susi, no, mga tips kung paano mo malalaman yung agenda, yung purpose o yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Now, the moment na malaman mo yung purpose, the agenda, or yung layunin ng Panginoon, then there will be faith. There will be faith. And this faith will lead you to faithfulness because you already know the true purpose, the agenda, layunin ng Diyos. Hindi lamang sa buhay mo, pati sa ibang tao. I hope you were motivated by this video. Again, please do not forget to subscribe to our channel. Hit that notification button so that you will be notified for more videos that will inspire you and motivate you in your day-to-day activities. Again, this has been your dose of motivation. Thank you for watching. I'll see you again, and may God bless you.